before the approval of the 2026 budget, nakatanggap po ako ng text message para tumawag sa akin ng isang staff ng Kongreso. Tapos sinabi niya magkita kami sa lounge, hindi niya sinasabi ano yung agenda, at nagpakita siya sa akin sa lounge ng isang papel na nakasulat ng 151 million pesos ng iba't ibang klaseng mga budget items. At ang sinabi niya sa akin ay, Kong, this is your incentive. Naku po! Pagkatapos ng aming meeting, ang ibang mga congressman din pala ay pinakita niya ng mga papel na may mga sulat na budget items. Heto nga hong pag-uusapan natin mga ka-update ha. Bago pa ho magsimula ang 2026 national budget, may kumausap daw ho sa kanya na para suhulan siya ng magkano ho, 151 million pesos incentives mga ka-update. Isipin nyo yun. Para hindi ho siya magsalita na may alam ho siya dyan sa katarantaduhan ng gobyerno ni Marcos Jr. Ito ho kasi sinasabi ni Auntie Claire Castro na puro kasinungalingan lamang daw ho lahat ng sinasabi ni Rep. Leviste. Kaya ayan, tignan nyo, sinusuhulan mo siya para hindi ho magsalita na kung wari, walang alam sa nangyayari talaga nakawan dyan sa gobyerno. Kailangan pambigyan ng 151 million para manahimik. Ang kaso, hindi ho nagpasuhol itong si Rep. Leviste. Kaya mga ka-update, pag-usapan na ho natin dito. Sabay-sabay ho tayo mag-react at mag-komento sa ating comment section. Kaya kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Sabay-sabay na ho tayo magkomento at makinig dito sa naging pahayag nga ni Rep. Leviste. At alam niyo, hindi na po tinatanong kung para saan ang incentive na to. Pero dahil ito ay 1 week before the budget, naisip ko, kaya pala ang ekspektasyon ay maaaprobahan ng budget na hindi didebate at hindi ka-questionin dahil may ibinibigay naman kasing mga incentive sa mga mambabatas. Hindi ko naman po sinasabi na mali ang mga alokasyon na ito, pero ang hinihiling ko lang po ay sana maging transparent tayo at isa publiko natin lahat ng mga insentibo para sa mga miyembro ng Kongreso. Kong, do you think na matagal na itong ginagawa? Opo, pero baka ngayon mas lumalaki dahil lumalaki din yung 6.7 trillion pesos na ang national budget eh. At ma'am, kung pwede ko din na dagdagan, Yes, yung incentive na to, yung extra during the process. Pero sa simula pa lang, hinihingan na din kami ng isa-submit para sa National Expenditure Program pa lang. Meron din po akong mga naibahagi na mga chat sa Viber ng mga chief of staff na humihingi ng 150 million infra for district rep at 160 million infra for party list rep at 30 million soft for district and party list rep. Na muli, hindi naman masama na ang mga mambabatas ay nagbibigay ng input para sa budget. Pero una, magandang aminin na ang National Expenditure Program ng DPWH pala ay may mga di umano'y insertion ng mga mambabatas. At pangalawa, isa publiko anuman ang mga line items na nanggaling sa mga mambabatas. Kasi pag ang ICI o Ombudsman ay nag-iimbestiga ng mga ghost project, hindi po nila alam sino yung proponent ng mga proyektong yun. Pero may datos. Kasi alam natin mismo sa loob ng Kongreso, sinusulat sino yung nagpapasa ng bawat isang proyekto. So, hindi ko naman sinasabi na dapat natin wag aprubahan ng budget. Hinihiling ko lang na isa publiko bago ang Monday approval ng BICAM ng 2026 budget, sino ang mga proponents at ano ang mga incentives at allocables ng bawat isang kongresista. Okay, Congressman, si Julius po ito. I-clarify ko lang po. No? So, bago pa po ipasa ang National Expenditure Program o ang NEP, sinasabi niyo po na mayroon ng insertions ang ilang kongresista bago pa po ipasa sa Kongreso. Ganun po ba yun? Yung standard po para sa lahat ay 180 million pesos ayon sa mga chat sa Viber ng aming mga chiefs of staff. On top of yung mga allocation bilang district representative
na umaabot ng 400 billion pesos sa DPWH, and on top of yung mga extra kung ikaw ay may leadership position. Pero pag lumalapit na rin ang botohan sa mga sikretong mga meeting, pinapakita din pala ng staff ng House yung mga incentive ng bawat isa. At siguro ever since naman may mga ganito. Pero dahil nananawagan ang gobyerno ngayon ng transparency, maganda sana malaman natin magkano ang allocable at incentive ng bawat isa. May nabanggitin po kayong sistema o formula para sa mga incentives na ito. Baka pwede nyo pong ipaliwanag, no? Depende po ba ito sa posisyon, kung bahagi ng liderato, o ano po ba itong sistemang ito? Para sa yung pinakita sa akin ng staff ng Committee on Appropriations, ang pagkakaintindi ko, dahil yung aking mga kasamahan ay may iba-ibang mga incentive din, depende sa kanilang rank o sa House. Ito nga po ay batay sa kanilang posisyon sa House. Pero, sir, kung maaari din po ako mag-introduce ng isa pang nais ko pong i-elaborate ngayong araw. Yes po. Marami din pong mga hindi idinedeklara na mga incentives bukod pa sa mga ipinakita sa akin mga line items sa budget. Ito po ay nasa mga lump sum items katulad ng maintenance, operating and other expenses o MOOE ng House of Representatives. At ang isang sa tingin ko dapat mas ma-question na bagay ng media na ito po ang unang beses na ibabahagi ito siguro sa kahit anong radio show kasi talagang patago itong bagay na to. Yung National Expenditure Program ng ehekutibo ay nagbigay para sa House of Representatives ng mga 17.2 billion peso budget. Tapos yung House of Representatives naman sa General Appropriations Bill ay itinaas ang sariling budget by 10.5 billion pesos maging almost 28 billion pesos na walang debate o paliwanag para saan ang additional 10.5 billion pesos. At ang majority nito, mga 7.8 billion pesos ay napupunta sa MOOE na ang malaking bahagi ay hindi nililiquidate. At kung maaari ko pong ibahagi, may iilan na pong mga consultant ng House of Representatives na nakausap ko na nagsabi sa akin na sila po ay binabayaran ng cash sa supot. Ang iba nga po, cash sa backpack. May nagbiro, baka yung iba, cash sa maleta. At ang hiling ko na lang sa House of Representatives, wag nating itago ang mga consultants na Ang mahirap po kasi dito mga ka-update na kaya ayaw din malantad ng alam niyo na House of the Representatives. Sino ho ba yung mga malalaking crocodile ho dyan? Nandyan ho lahat naglilipaan. Diyan ho nakapugad yung mga malalaking magnanakaw. Alam naman ho natin yan, hindi naman ho tayo tanga. Ito lang tanga dito, yung admin ni Marcos Jr. Kasi unti-unti na ho silang nalilik. Unti-unti na ho silang alam niyo na ho yan. Nalalaman na ho ng mga Pilipino, ng taong bayan, kung ano ang kabalbalang ginagawa ho nila. Unti-unti ho yung ICI nabubuwag. Di ba? Si Cabral nawala. Yung mga malalaking kasosyo nila diyan, sila Bonoan, sila Amena Pangandaman, nasa ano sila? Yan ho yung mga isa pang may maraming alam. Wala na ho. Nag-resign, tapos hindi ho natin alam kung nasa ibang bansa na. Kaya yung sinasabi ho nilang makukulong ngayong Pasko, wala ho, tingnan nyo, pinilit lang ho nila yung diskaya ikulong. Yan lang ho yung kaya nilang tapakan. Kasi paano nga naman nila ikukulong kung yung mastermind, yung presidente, mga kabi. Yeah. nasa MOOE. Ideklara na lang natin ang mga consultants sa MOOE para hindi kailangan patago ang pagbayad sa kanila. Pero, ang isa pang maaari kong ibahagi ay ang mga congressman ay binigyan ng mga slots para sa ibang klaseng mga consultant, mga social media consultant.
na ang binalita sa akin ng ibang mga congressman, ilan may 10 slot, yung ilan may 100 slot. At ito po ang mga keyboard warriors o mga trolls di umano na nag-comment pala sa mga Facebook posts tungkol sa iba't ibang mga national issues. Meron pong mga naganap na mga meetings na para sa seminars on yung pagbuo ng mga social media consultants para sa iba't ibang mga miyembro ng Kongreso. At parang ito siguro ang unang beses na ito ay tatalakayin sa publiko. Pero ang 7.8 billion peso increase sa budget ng House of Representatives ay hindi dumaan sa anumang budget hearing o debate. At dahil narinig ko mula sa ibang mga kongresista na meron nga silang slots para sa mga social media consultants at yung iba naman mga consultants binabayaran sa cash sa mga supot o backpack, hindi malayong isipin na bahagi ng MOOE na to ay napupunta dyan. At panghuli, malaking bahagi din ng MOOE ay napupunta diretso sa bulsa ng mga miyembro ng Kongreso. Kung ginagamit nila ito para sa kanilang mga constituents, ay nasa kanila. Pero may mga question tungkol sa lack of transparency and liquidation sa mga funds ng MOOE. Parang din kasi itong Confidential Intelligence Fund. Mas malaki pa, pero hindi pa napapansin sa media. Kaya, just to end po, I want to give a equation na kung itinaas ng 10.5 billion pesos ang MOOE ng House of Representatives sa House kumpara sa ipinasa sa National Expenditure Program at may 318 miyembro ng Kongreso, 10.5 billion divided by 318 million is 33 million pesos. May mga reports din at baka ito po ay pwedeng isapubliko sa mga darating na mga araw na tuwing may approval ng budget, kailangan ang mga miyembro umattend. At sa karaniwang araw, mababa lang ang attendance sa Kongreso. Pero para umattend ang mga miyembro at bumoto sa budget, sinasabay sa botohan para sa budget ang pamamahagi ng MOOE sa mga miyembro ng Kongreso. Magkano ang natatanggap ng mga miyembro ng Kongreso sa araw ng botohan ng budget, maaari nating i-compare sa iba. Kasi ako po hindi kumukuha at alam naman nila na hindi ko kukunin ang akin. Kung hindi ko kukunin yung bahagi ko ng increase sa MOOE budget ng 33 million pesos, baka mapunta sa iba yung 33 million ko. O ang tanong nyo nga po, pantay-pantay ba o anong basehan? Hindi natin alam. Kasi walang deklarasyon sa line items ng budget magkano ang MOOE ng bawat isa. Kaya ang isang hinihiling ko lang po dahil sa Lunes ang approval ng 2026 national budget, bago ito maaprubahan, sana linawan for the first time ng House leadership saan mapupunta ang buong MOOE budget, lalong-lalo ang 7.8 billion pesos na itinaas sa MOOE budget na bahagi ng 10.5 billion increase na hindi dumaan sa debate sa House. Okay, Congressman, sinabi po ng palasyo na nakatakdang pirmahan ni Pangulong Marcos ang 2026 national budget sa first week ng January. So, malapit na po yun, ilang araw na lang bago ang 2026. Ano po yung may papayo nyo kay Pangulong Marcos bago niya po pirmahan itong budget with all these revelations po na inyong isinisawalat sa media, sa social media, sa publiko po?
given the limited time, wala namang pong oras na baguhin pa ang budget. Pero at least pwede tayong maging transparent. Ang mga ahensya ng gobyerno ay may mga database naman. Magkano ang MAIP, AIX, TUPAD, FMR, at iba pang mga incentives na nakukuha ng bawat isang kongresista o senador o iba pang politiko. Meron naman din pong datos ang House of Representatives kung saan napupunta ang 18 billion pesos na MOOE na karamihan ay unliquidated na mga funds. Sana pwedeng isa publiko lahat ng mga datos na ito. Kasi pera naman po ito ng taong bayan at hindi naman po dapat siguro na sikreto ang pamimigay ng pera ng taong bayan. Kung magsistema ako sa tanong ni Julius, few days from now, we will transition to 2026 and nakatutok pa rin po ang buong Pilipinas dito sa sanga-sangang problema dito sa flood control projects. Kung sa palagay po ninyo, up to what extent itong issue na ito, how will this end po sa palagay niyo po? Well, very unfortunate yung resignation ni Commissioner Fajardo. Ibig sabihin, wala na ngang quorum ang ICI. Kaya ako po ay medyo pessimistic na sa ICI dahil sa mga recent developments at lalong-lalo na wala na rin si ating hinahangaan na Commissioner Rogelio Singson. Kaya nga po ako ay lumipat na sa ibang mga ahensya kasi baka yun pa ang mas may pag-asa. Pero dapat malaman ng publiko, hindi lang po DPWH o flood control ang issue. Ang halos lahat ng ahensya ng gobyerno ay may mga allocable o insertion o incentive din. At sana lang maisiwalat lahat nito coinciding with the approval of the budget. Opo. And pertaining po dun sa budget, Kong Lian, you have released 2 documents. Sabi niyo po na galing kay the late Yusek Cabral. May mga nagtatanong po dito, bakit, although I understand you mentioned this po in your press briefing yesterday, pero in the interest of our viewers and listeners, bakit ngayon nyo lang daw po nilabas itong documents na to, and gaano ka-crucial itong mga documents galing kay late Yusek Cabral, and paano po ito makakatulong, lalo na po ngayon medyo parang mahirap yata to dahil wala na po si Yusek Cabral. Actually, nung November ko pa ito binabanggit sa media, maybe sa inyong show din. At baka nung binabanggit ko kasi ang pangalan ni Yusek Cabral nung Nobyembre, hindi pa siya masyadong kilala. Pero sinasabi ko na noon na siya ang may pinakamaraming alam tungkol sa DPWH budget at meron akong mga nakuhang mga dokumento mula sa kanya na yun nga ang naging basihan ko na sinabi ko na ang isa sa aking mga kasamahan sa Kongreso, si Congressman Edwin Garjola, ay nag-pre-order di umano ng mahigit 20 billion pesos ng mga proyekto na napunta sa mga kumpanyang konektado sa kanya. Marami po kasi mga nakasulat na mga listahan ng mga project proponents si dating Yusek Cabral. Nakuha ko po ang mga files na ito in September with the approval of Sec. Vince Dizon. At ang solution naman ay hindi kailangan ni Yusek mismo authenticate ang files na to kasi umalis naman na siya sa DPWH noong September. Ang kanyang staff, si Sec. Vince mismo at ang iba pang mga official sa DPWH ay pwedeng mag-authenticate naman ng factual information tungkol sa DPWH budget at ang mga documented proponents ng mga project. Kung hingi lang po kami ng reaction niyo po, no? Sinabi po ni Public Works Secretary Vince Dizon sa isang panayam, no, sa isang media outlet na ito po yung sinabi niya, for the record, wala akong ino-authenticate na dokumento na hawak ni Kong dahil wala akong or rather, hindi ko nakikita kung anong sinasabing yung dokumento. Ito po yung mga dokumento na nirelease niyo po, no, regarding sa insertions. Ano po kaya ang reaction natin dito? And mga kabdita, isa pa ho ito kung si Erwin Garjola, isa ho yan sa mga malalaking crocodile dyan na hanggang ngayon hindi pa rin ho nila tinutukoy o hindi ho nila sinasangkot dyan sa mga pagnanakaw sa gobyerno, yung mga flood control, mga kabdit. Isipin nyo ho, nag-pre-order ng 20 billion pero tinatawag ho ba siya o nababanggit ho ba siya sa mga isang malalaking crocodile sa gobyerno o dyan sa House of the Representatives? Hindi ho. Sino ho yung pinipilit lang ho nilang sibakin? Yung mga architect, mga engineer, mga contractor, yung mga diskaya, kasi yan lang ho yung kayang-kaya ho nilang tapakan. Kasi yung diskaya, mga kabdit, alipores lang ho yan. Kumbaga, isang daliri lang ho si diskaya.
yun po yung ginawa nilang Paul Guy, pero narinig naman ho natin. Mismong si Kong Saldico, mga kabdik, nilantad niya na lahat, pinatutuhanan niya etong si Gutesa, kaya ngayon, hindi na ho natin alam kung nasaan na nga ba talaga si Gutesa, kung hawak ba talaga ni itong si Marcos Jr. o ano. Hindi na ho nagsasalita, hindi na rin ho nagpapagita sa Senado. Simula natanggal si Senator Marcoleta dyan sa Blue Ribbon, hindi na rin ho siya nakapagpakita pa. Di ba? Ito. Ang balita ko po nasa abroad kasi for holidays si Sec Vince, kaya siguro hindi pa niya nakita. Pero nasa Facebook naman po, kaya actually funny that you mentioned that kasi hindi ko din alam bakit hindi pa nila na-authenticate kung ilang araw na ko din po na-post yung mismong mga dokumento sa Facebook. At sa katunayan po, nung September pa, nag-uusap kami ni Sec Vince tungkol sa paglalabas nito at naniniwala ako na gusto niya personally na ilabas ito. Pero ako din, actually, gusto ko pero hinayaan ko muna siya. Tapos nung Oktubre at Nobyembre, gusto ko sana magbigay ng privilege speech sa House para ilabas ito. Pero maraming mga nag-uusap sa akin na wag kasi nasa listahan ng mga pangalan nila. At baka yung mga taong ito ay kumakausap din kay Secretary Vince na wag i-compirma ang listahan ito. Kasi napakabigat talaga na makasama sa mga listahan ng mga project insertions nowadays. Pero Ayan pa, yung tulad na lamang ho na sinasabi natin, mga ka-update, na kaya hindi na isasalita ito si Vince Dizon. Kasi nga ho, marami ho siyang tatapak ng congressman, mga senador, yung may mga malalaking insertion. Marami ho siyang tatapakan dyan, lalo na yung mga malalaking isda. Kaya mga ka-update, kung meron ho kayo naging opinion, reaction dito sa ating tinalakay sa paglalantad nga netong si Kong Lebiste, pag-usapan ho natin sa comment section. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.